itong usapin naman ng West Philippine Sea. Ang Philippine Coast Guard tuloy yung kanilang pagpapatrolya at operasyon dyan sa bahagi po ng West Philippine Sea kasunod ng matalakay ito ng Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address. At may iba pang mga hakbang na gagawin din ang Philippine Coast Guard. At kaugnayan, may balita si Bombo Isa Cotoner. Magpapatuloy ang mga operasyon ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea kasunod na naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address kung saan muli nitong iginiit na hindi susuko ng Pilipinas ang mga karapatan at soberanya nito sa pinag-aagawang karagatan. Ito ang tiniyak ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Ayon sa opisyal, walang magiging pagbabago sa operational at tactical movements ng Coast Guard sa West Philippine Sea dahil nanatiling pareho at malinaw ang direksyon ng administrasyon sa usapin sa karagatan. Sinabi ni Tariela na hindi na bago ang matatag na paninindigan ng Administrasyong Marcos sa naturang karagatan kaya magpapatuloy lamang ang Philippine Coast Guard sa pagtupad sa mandato nito. Kabilang dito ang regular na pagpapatrolya sa mga karagatang sakop ng bansa, pagpapanatili ng presensya ng mga barko ng Philippine Coast Guard sa mga pinag-aagawang karagatan at pagbibigay ng seguridad at proteksyon sa mga Pilipinong mangingisda na patuloy na nangingisda sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Binigyan din ni Tariela na nanatiling matatag ang posisyon ng Pilipinas na hindi kailanman isusuko ang mga karapatan nito sa West Philippine Sea sa anumang dayuhang kapangyarihan. Anya, ang lahat ng operasyon ng Coast Guard ay isinasagawa alinsunod sa batas ng Pilipinas at sa international law kabilang ang 2016 Arbitral Award na kumikilala sa sovereign rights ng bansa sa loob ng Exclusive Economic Zone nito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Well, una sa lahat, no, we need to understand na ang pagtindig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue ng West Philippine Sea is not something new, no? With or without the statement of President Marcos sa SONA niya kahapon ng issue ng ating pagtindig, ang guidance niya mula day one ng kanyang pag-upo is not to surrender a square inch of our territory to any foreign power. And para sa akin, this has been the most consistent policy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula noon hanggang ngayon. So if the question is, will there be any adjustment with our operational and tactical operation na ginagawa sa West Philippine Sea? I don't think na may magbabago, no? Because as I said, mula noon hanggang ngayon, the guidance has been very clear. And that is to patrol, maintain our presence, and to protect the Filipino fishermen. Samantala, umangasa rin si Tariela na mananatili ang matatag na paninindigan ng bansa sa naturang karagatan kahit sa mga susunod pa yang administrasyon. Ayon sa opisyal, mahalagang maipasa sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino ang mataas na antas ng kamalayan tungkol sa kahalagahan ng West Philippine Sea at sa karapatan ng bansa sa naturang karagatan. Git na Tariela, hindi lamang ito usapin ng isang partikular na lugar o pinag-aagawang teritoryo kundi usapin ng soberanya, ang bansang interes at kinabukasan ng bawat Pilipino. Anya, ang pagtatanggol sa West Philippine Sea ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan at ng mga uniform personnel kundi ng buong sambayan ng Pilipino. Patatandaan sa kanyang ikalimang SONA, muling tiniyak ni Pangulong Marcos na hindi uurong ang Pilipinas sa pagtatanggol sa naturang karagatan kasabay ng paninindigan ni pagpapatuloy ng pamahalaan ng pagprotekta sa soberanya at kapakanan ng mga Pilipinong gumagamit ng karagatan. Kaugnay niyan ang tinig muli sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Para sa akin, if there's one thing na we're going to hope na itatawid natin sa susunod na administrasyon, ito ay ang mataas na kamalayan ng ating kababayang Filipino na kapag pinag-usapan ng West Philippine Sea, hindi lamang ito usapin ng mga taga-Maynila or taga-Palawan or taga-Sambales. We need to make sure na pag pinag-usapan ng West Philippine Sea, titindig tayong lahat dito bilang Pilipino. Regardless, wherever you are from. Kung taga-Luzon, Visayas at Mindanao, pag pinag-usapan ng West Philippine Sea, sumisimbolo ito sa ating pagka-Pilipino.
And that is the most important thing that we need to maintain in the next coming administration. Ito si Bombo Isa Cotoner and Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!